Isang mamamatay tao ang inyong anak! Hindi mo man tao aking anak! At kung nagawa naman yun, ay ito hindi niya sinasadya! Isa kang sinungaling! Hindi! Sapagkat totoo ang sinasabi! Isa kang walang kwentang ama! Tama Hindi! na! Sapagkat alam ko ang aking ginagawa! Tama na! Ano bang punot dulo kung bakit si Tibot at Mercutio ay namatay? Ha? Mahal kong prinsesa, ayaw niyo po ako magpaliwanag. Kami nila Romeo at Mercutio magkasama at tagamon ng away si Tibalt. Ngunit hindi pumayag si Romeo kaya si Mercutio ang nakipag-away. At tapos lang ito ni Tibalt. At sa galit ni Romeo, kinuha niya ang espada ni Mercutio at tapos lang si Tibalt at tumakbo siya ng papalayo. Dahil sa kasalanang iyan, alam nyo, ipapatapon ko agad si Romeo ng biglaan. At kapag makita siya bumalik siya dito, agad siyang papaslangin. Kay Juliet, hindi muna tayo mag-isa sapagkat ako'y aalis. Pangako ko kayo magbabalik. Hanggang tagal ka roon. Hindi ko kayang wala ka. Napakasakit pero dapat natin itong gawin. Lagi mo tatandaan ito ng aking mahal. Oh, Romeo. Senyorita, kayo po ay pinapatawag ng iyong mga magulang. Susunod ako. Anak, nararamdaman ko ang iyong kalungkutan dahil sa pagkamatay ng iyong pinsan. Ngunit upang ikay aming mapaligaya at mawala ang iyong kalungkutan, ay ipapakasal ka namin kay Count Paris. Ano? Ako ikakasal sa hindi ko naman mahal? Ngunit matututunan mo naman siyang mamahalin. Sana maintindihan mo ito. Ayoko. Ayoko magpakasal. Sa ayaw at sa gusto mo, ay ikay magpapakasal sa lalaking iyon. Hindi niyo na ako mahal. Romeo! Romeo! Baltasar, mabutit andito ka. Kamusta aking mga magulang? Aking mahal. Mabuti naman ang iyong mga magulang. Ngunit, patay na si Juliet. Nakita ko siyang inilibing sa tumba ni Capel. Batid ko ang iyong paghinagpis. Ngunit, kailangan ko itong gawin ay pakasal ka kay Paris sa darating na Huwebes. Padre, gusto ko pong malaman kung dapat po ba niyo akong tulungan na itigil ang kasalang ito. Pumayag ka sa mga gusto ng mga magulang mo. Inumin mo ang nasa garupong ito bago ang kasal. Habang ako'y magpapadala ng letra kay Romeo tungkol sa plano natin. Ikaw ay hahantukin at makakatulog na walang tibok ng puso. Mamamalagi kang ganyan sa loob ng 42 oras. Gagawin ko po, Padre. Maraming salamat. Ama, Juliet, paumanhin sa mga nasabi ko kahapon sapagkat nadala lamang ako ng aking emosyon. Papayag na po ako sa gusto niyo magpakasal kay Paris. talaga ba? Abay, napakaligaya ko. Ngayon, pahinga ka na sa iyong silid at bukas ay gaganapin ang kasal. Maraming salamat na nagbago ang iyong pag-ibig.
Ginang Botikaryo, Oh, Romeo, bakit ka narito? bigyan mo ko ng lason na agad nakakamatay. Ito ang 40 dukado. Meron akong lason, ngunit parusa sa batas ng matwari, kamatayan sa magbili na pangas. Ang mundot patas na hindi mo kaibigan. Tanggapin mo ito at huwag manatiling mahirap. Ito, ilahok mo ito sa kahit anong inumin. Pagkatapos ay bigla ko ng mga. Maraming salamat. Mauna na ako. Binibini? 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 Tulong! Tulong! Ang piti-piti ay wala ng buhay. Ano? Bakit mo nasabi yan? Huwag kang magbiro. Hindi po ako nagbibiro. Bakit kung wala ng tipo ang kanyang puso? Ang anak ko, tumawag ka ng doktor, bilisan mo! O aking asawa, bakit nangyari sa iyo ang malagim na kapalaran na ito? Kung gayon, pupunta na ako sa iyong piling. Magsama tayo habang buhay. Mahal na mahal kita, Juliet. Paalam, malupit na mundo. Ano ito? Lason? Ang mahal ko. Okay, patawarin mo sapagkat hindi ako patay. Ngunit handa akong matay para sa iyo. Ang halik na ito ang papatunay ang pagmamahal ko sa iyo. Yan lang ba ang lahat ng alam mo, Padre? Opo, mahal na prinsesa. Tunay na trahedya nga talaga ang naganap sa dalawang magkasinta. Ngunit, nagdulot ito ng mabuti at kapayapaan sa kanilang mga pamilya. Sa ngayon ay wala na tayong magagawa. Sila ay nanahimik. Magpatay tayo ng estatwa bilang simbolo ng kanilang pag-iibigan. Nang sa gayon ay maalala natin sila. Mula noon, ang dalawang angkan ay nagkakambutihan na. Naging matiwasay na ang kanilang buhay. Naitayo na rin ang estatwa ni Romeo at Juliet sa Verona, kung saan nagsisimbolo ito ng tunay nilang